Good afternoon mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 11 or 15, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Entercon Diagnostic Laboratory sa may Del Monte Avenue, sa may Maharlika Street, Santa Mesa Heights, Quezon City, at dadalhin natin sa Santa Marta Parish Church sa may Kalawaan, Pasig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, makinig tayo ng mga nagbabagong balikat talakayan. Totoo dito. Doon pa lang siya, no? Yung kinuwento niya na 3 beses siyang kumuha ng 100 million cash sa isang bangko sa Lubao, Pampanga. Lalabas sa record yun eh. Lalabas sa record yun eh. Di ba? Totoo. Lahat ng, kung talagang yung waiver na yun ay ma-execute at titingnan yung kanyang lahat ng transaksyon na dumaan doon, mga deposit, mga withdrawal, mga check-in pumasok, mga check-in lumabas, kanino mga pangalan na yung mga nakakabit dito, lahat yun ay masisilip. At gaya nga ng binanggit ko, the fact na willing siyang gawin yun, ibig sabihin matibay ang kanyang loob na kung anong pa nang masisilip doon, mako-confirm yung kanyang mga pinapahayag doon sa kanyang mga affidavit. Lalabas pa doon kung sino yung nag-open halimbawa ng account? Kasi may mga binabanggit siya na most ng mga bank accounts na nakapangalan sa kanya, hindi siya yung personal na nag-open. May nagbukas para hindi siya nag-open. May nagbukas para sa kanya. Hindi ko alam kung maisasama kung doon sa bank record yun. Kasi diba, siyempre, kung pangalan mo yan, dapat ikaw mismo yung nakapirma eh. So, hindi ko actually alam kung paano nagawa na ibang tao yung magbubukas ng account para sa kanya. Pwera na lang kung baka may connect sa loob. may hawak lang na filled up na form na nakapirma siya at yun ang ginamit para buksan yung account. Pero sa aking karanasan, kayo, kung magbukas kayo ng bank account, papayagan lang ba kayo magbukas na hindi kayo personal na magpapakita doon at pipirma ng mga dokumento? Ikaw, Sandro, noon nagbukas ka ng 74 na bank accounts mo, ikaw ba yun na doon? Bawal ang probing bawal ang probing question. Bawal ang probing question. Pero yan nga, Atty. Barry, dahil bawal ang probing questions, hindi ba't parang mas lalong na-furious tuloy ang taong bayan doon sa iba pang detalye nitong mga isiniwalat ni Madriaga kahapon? Ako sa katotohanan, nung pinapanood ko, nakakabitin minsan eh. Diba? Meron ng tanong halimbawa si Congressman Che Jokno. O meron ng katanungan si Congressman Abante. O maski si Congressman Tinio. Minsan gusto mong marinig eh, kung ano yung magiging sagot eh. Kaso baka ma-technical eh. Baka ma-technical, diba? Exactly. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Chairman Luis. At para sa akin, ito yung parang pinakapatunay ng House of Representatives, Committee on Justice, ay talagang ginagawa lahat ng kanilang makakaya para tumupad o sumunod doon sa mga patakaran na binaba ng Korte Suprema doon sa kanilang huling desisyon dito sa Duterte versus House of Representatives. Kita mo eh. Talagang sinisikap nilang i-confine yung scope ng inquiry dito nga lang sa clarification. At para sa akin, dapat isa pa yung dahilan kung para sa Supreme Court na hindi na makialam dito. Ang linaw-linaw eh na sinisikap ng House na respetuhin yung inyong desisyon, na sumunod dun sa mga parametrong inyong nilahad. So dapat naman magkaroon din ng katutuwang na respeto galing sa Supreme Court.
ang parada ng mga balitang kailangan. Po, nandyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities, Itong calamity zone dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung po karibang nagseservisyo. para sa Bali family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Sir, nagtatrabaho pa ako sa Manila. Pwede ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Ngayong summer, huwag kalimutan magsiga at inom ng maraming tubig kahit hindi na umuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at presko gabi ng lagay ng sunscreen na may SPF 30 mataas at mag-re-apply kada 2 oras. Huwag mag-iwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan. Bantayan ang mahalagang pagganyan sa impeachment ng pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Pinili PRTV News at siya sa mga kaso ng PRTV Prime Media. Mga kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Central Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may Balintawak area. Sa mga papunta, mga galing ng North Avenue, galing ng Quezon Avenue at northbound kayo at papunta kayo ng Kamanaba area at papunta ng Endes area sa Balintawak ay bumper to bumper ang traffic sa mga oras na ito. Ang nabisa natin sa raton ay posting na masakyan dahil pauwi na galing sa trabaho ang ating mga kalangkada. Samantalang nasa taas na portion ng inyong mga television set. Yan yung southbound lane na galing sa Balintawak. So yan yung galing ng Kamanaba at papunta yan yung North Avenue. So ang ito, southbound lane ng Balintawak EDSA ay maluwag naman at lalo yung southbound. April 15, 2026, Miyerkules. Ngayon ang simula ng 3 araw na higit pasada. Pero dito sa Arangkada, walang tigil ang mga balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan. At lakas ng masa. Ako si Ninia Porto. Bawat kwento puso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, nakakala namin yan. Kaagapay yung mag-iisip ang usapin, hindi dapat malampasin. Live tayo sa DZMN, Brother Patrol sa Itrenta, at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 21. Ako, si Jeff Palacione. Ito ang Arangkada Balita. halos na saan at 5 milyong litro ng diesel sa kataksang dumating sa Subic Bay ayon sa Bureau of Customs. MMDA, naka-full alert para sa 3 araw na tigil pasado ng ilang transport groups. Malacanang, pinabulaanan ang pahayag ni Ramil Madriaga patungkol sa mga presidential truth sharing agreement sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Duterte. Sandigan Bayan, in-inspeksyon ng Ghost Flood Control Project na iniuugnay kay dating Senador Pong Revilla at iba pang akusado. Philippine team, nakahanda na para sa pagsisimula ng 6th Asian Beach Games na gaganapin sa China. Paparating na sa bansa ang karagdagang 100 milyong litro ng diesel para mapataas ang buffer stock ng petrolyo sa bansa. Magpapatupad naman ng bawas taripa ang Subic Bay sa gitna ng krisis sa enerhiya. May umaarangkadang balita si Rod Izon. Karagdagang 600 at 60 marites ng diesel ang darating pa sa Port of Subic simula ngayon.
ngayong Abril hanggang Mayo. Ayon kay Port of Subic District Director Arnaldo Saulong, ang shipment na inangkat ng Department of Energy at Philippine National Oil Company sa Malaysia ay inaasahan para sa dagdag na buffer stock ng bansa. Una nang dumating sa Port of Subic noong Abril 11 ang isang barko ng petrolyo, dala ang nasa 52.4 na milyong litro o katumbas ng 330 bariles ng diesel. Nakatakdang masundan ito ng dalawang pang shipment na may parehong 52.4 na milyong litro ng diesel at inaasahang darating sa Port of Subic sa Abril 23 at Mayo 8 ng taong ito. Samantala, ibinaba ng SBMA na 5% ang taripa at cargo charges at sinuspending ang Newport related fee increases. Tugon ito sa lumalalang problema sa ekonomiya dahil sa demand at upang makatulong na ma-stabilize ang gastusin para sa transportasyon at food sector. Ipatutupad din ng SBMA ang 2 araw na free storage fee para sa mga non-containerized cargo sa ilalim ng Strategic Coast Stabilizing Program. Suspendido rin ang implementasyon ng mga bagong patakaran sa larangan ng taripa. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Ison ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. May discount na may rollback ba? Dahil dyan, maraming PUV drivers pa rin ang sinasamantala ang pilot testing ng fuel subsidy sa piling gasolinahan. Alamin yan sa umarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM, kamusta dyan? Yes, Jen, kung susumahin nga ay titigan natin yung rollback, pati na rin itong discount. Nakabuhan nga ay nasa 30 pesos din yung top gas doon sa diesel at makapapakinabangan nga yan ng ating mga PUV drivers. At sa ngayon nga, ay malaking ginhawa daw ito sa kanila, lalo pat mas malaki na rin yung napabawas sa kanilang kita sa mga nakaraang linggo. Higit isang buwan nang naghihigpit sinturon ang mga super ng mga public utility vehicles sa Pilipinas dahil sa epekto ng pagsipa ng presyo ng krudo. Kamilang dyan si Ryan, nabagsak palagi ang take-home na pera para sa pamilya. Sobra po sir. Talagang may araw talagang malaking kikitain. Hindi lang po sir eh. Nakikita ka naman lahat ba ito ba? Hindi lang po. Pero nang makita na may discount na pala sa pinapakalgahan niyang gasolinahan, dagdag pa daw ang rollback ngayon, kahit papano raw ay nakakahinga siya sa tuloy-tuloy na paglobo ng presyo ng diesel. Malaki lang rin sir kasi malaking tulong na po yun para po sa mga kasulit ko sa bahay. Ang tangka ko po 800 yan. Hindi ko po ito nakakuha alam nga po talaga araw-araw nakakaya ito 400 po talaga. Nasa 10 piso kada litro sa diesel ang diskwentong makukuha ng mga PUV drivers sa Metro Manila. Parte ito ng programa ng pamahalaan para sa mga super na unang umaray sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pilot testing pa lang ang ginawa ngayon ng Department of Energy at ng LTFRB. Kaya posible pang mapalawig ito sa buong bansa sa mga susunod na linggo. The plan is to have this program for 3 months. So wala na silang kailangan dalhin, wala na silang ID na papakita. Kung kailangan lang na yung chip na yun, yun doon ilalagay yung discounted na fuel. Limitado lang umano ang discounted fuel hanggang 150 liters kada linggo. Kung ang isang jeepney driver ay nagpakarga ng 30 liters, halos 2 araw din niya itong magagamit. Kung walang discount, 3,900 pesos ang mga gastos niya sa diesel dahil nasa 130 pesos pa kada litro nito. Pero dahil may 10 pisong diskwento, papalo na lamang sa 3,600 ang gastos ng super. 300 piso rin ang bawas nito at ang tansya ay aabot rin sa higit 1,000 ang mapupunta sa kita ng mga driver. Base sa datos ng DOE, 48 gasolinahan sa NCR ang kasama sa programa. Nakapwesto mga ito sa 6 na malalaking ruta na dinadaanan ng mga PUV. Samantala, sa uling 2 trading days sa world market, nakikita pa rin umano na posibleng walang galaw sa presyo ng crudo, pero hindi naman inaalis ang tsansa na mag-rollback. Actually, yung price for the 2 days, medyo bumaba pa rin ang price. So even with yung pronouncement ni President Trump na mag-station siya ng mga barko de guerra nila dun sa opening ng Strait of Hormuz. JM, no, nakatamit kaya na. JM?
Okay, JM muna, nakapute yata yung mic mo. Yes? Yan ba? Oh, okay, maraming salamat, JM Pineda. Naka-full alert na ang Metropolitan Manila Development Authority Emergency Operations Center sa pagsisimula ng unang araw ng Tigil Pasada ngayong Miyerkules. Ayon sa MMDA EOC, nagkaroon na ng ilang rally ng mga grupo sa Quezon City, Pasay City at Parañaque City kaninang umaga na layong iprotesta mga issue sa transportasyon. Naka-standby na rin ang ilang sasakyan na magsasakay sa mga pasahero sakaling maapektuhan ng strike. Umarangkada na ngayong araw ang Net Service Contracting Program ng mga PUV. May umarangkadang balita si Justin Ignacio. Sa ilalim ng Net Service Contracting Program, babayaran ng pamahalaan ang mga operator ng bus, jeep at UV Express ang kada kilometrong tatakbuhin ng mga ito. Ayon sa Department of Transportation, para sa mga puso, 100 pesos ang ibabayad sa kada kilometro, 40 pesos para sa mga modern jeepney at UV Express at 30 pesos naman mga traditional jeepney at UV Express. Inanunsyo rin ng LTFRB na hindi nakakailanganin ng mga tsuper at operator ang GPS para ma-monitor ang kanilang rendered service. Imbis na GPS, magbibigay na lang ang LTFRB ng QR code kasabay ng permit to operate the service contracting program sa mga operator na mag-a-apply sa programa. Limitado naman sa 100 kilometro kada araw ang kanilang biyahe o 6 trips naman para sa mga EDSA bus carousel. Mahigit 800 sarin nationwide ang saklaw ng programa. Sabi ko naman, ito sa EDSA Busway, pagpapatupad ng ating service contracting, so dapat tayong natatanggap as of this time. No? Sa reklamo na meron tayong mga operators o bus drivers na hindi ibigay yung 20% discount. No? So, masayo kami sa initial implementation dito sa busway. Ang mga estudyanteng sina Christine Joy at Reynaldo, 15 pesos lang ang binayaran mula Monumento papuntang Comunin mula sa dating 18 pesos dahil sa 40% discount. Ang mga estudyanteng sina Diana at Melbert naman na galing sa Muñoz, 20% discount lang ang kanilang na-avail dahil hindi sila aware sa programa. Sa Kapitan, Manila Bay kanina, ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nagdagdagan niya sila ng marker para sa unang araw ng programa. Isa rin po sa pinagawa natin, nagpalagay na rin po tayo ng marker dito sa EDSA Busway para lang magsalita na may discount kayo, meron kayo. Pero you have to do that kahit papaano. Kasama rin sa kanilang guidelines ang pagpasin ng bagong fare matrix sa units ng PUV para alam ng pasahero kung magkano ang kanilang ibabayad. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, 1 billion pesos ang inilaan na budget para sa service contracting program. Ang 800 million dito ay inilaan sa road-based land transport habang 200 million naman para sa maritime transport. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Pinabulaanan ng palasyo ang salaysay na may kasunduan ni Pangulong Marcos at ang mga Duterte na term sharing sa pagka-presidente. Samantala, pinalagan din ng Malacanang ang panawagan ni Senator Amy Marcos na pigilan ng Pangulo si Ramil Madriaga na tumestigon laban kay VP Sara. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Vascones. Ang Pangulo po, hindi po yan mga kampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino.
Ito ang paglilinaw ng palasyo sa mga pahayag ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Nang sabihin nitong may kasunduan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na magkakaroon nito ng term sharing o bibitiw si Pangulong Marcos Jr. pagdating ng 2025 para ibigay kay VP Sara ang pwesto bilang presidente. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, tila normal na lamang para sa mga Duterte ang pagbantaan ang buhay ng Pangulo. Kaya hindi bago ang salaysay ni Madriaga na planong ipapatay si PBBM kapag hindi tumupad sa usapan. Kaugnay naman ang banta ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakikilos ng palasyo ang NBI para imbestigahan ito. Hindi na nga po nabago ito ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimulan na nga po ito ng Vice Presidente na dinigan po natin, si Mayor Baste Duterte. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threat sa Pangulo. Sa pahayag naman ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa issue, matapos itong manawagan sa Pangulo na magbigay ng pahayag at huwag hayaang tumestigo si Madriaga, tumukon agad ang palasyo. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at padinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon ang kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Para kay Castro, bilang isa rin siyang trial lawyer, hindi pwedeng isawalang bahala ang anumang salaysay ni Madriaga bilang testigo sa akusasyon laban sa pangalawang Pangulo, kahit paman ito ay isang kriminal. Hindi questionable ang kredibilidad, anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. Samantala, kinumpirma ng palasyo na nakatutok ang Pangulo sa takbo ng pagdinig, lalo pat nababanggit ang pangalan nito. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi ito nakakaapekto sa mga hakbang ng pamahalaan para maigsan ang epekto ng krisis sa langis sa bayan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang naganap kahapon na clarificatory hearing sa Kamara hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Makakasama natin live via Zoom ang partner sa Legal Law at lecturer sa UP College of Law, si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang hapon po, Attorney Ligutan. Yes, magandang hapon. Yes, Attorney, una-una, di ba, hindi ako nagkamali, tama, kasama kayo sa nagtaguyod or proponent netong fourth impeachment complaint, tama po ba? Yeah, kami yung lead counsel ng Sambanya et al. Complaint. Yung one of the two remaining impeachment complaints against the Vice President Jack Sacanilla. Okay, Attorney, una-una, anong reaction niyo doon sa nangyari? Are you satisfied kung paano yung flow nung nangyaring hearing kahapon? So siguro yung sagot doon, no, between yung prosecution kami, tsaka yung depensa, we did not lose sleep. Sarap ng tulog namin kagabi, siguro yung depensa hindi. So yun yung indication na we are very much satisfied, Jex, as to ano yung nangyari kahapon, Jex. Ano po sa tingin nyo yung pinaka talagang that really caught your attention doon sa mga pahayag kahapon ni Ramil Madriaga? Yung detalye, detalye, di ba? Parang for me, the stage was set eh. You know, ito palagi kong sinasabi, napaka-bold ng strategy ng depensa na to the point na sasabihin ng Vice President under oath na hindi niya kilala professionally or personally si Madriaga. I was surprised, nakaka-surpresa yun. That was a bold strategy. Pero after ng hearing, yung nagsalita na nagsimula magsalita si Ramil, parang sumabog sa mukha ng depensa yung bold strategy nila. It blew up on in their faces. It blew up big time. Kasi napaka-klaro naman na yung si Madriaga magsisinungaling to that extent with all the details sa affidavit niya. So for me, that was a mistake. No? Speaking as a lawyer, Jack Sacanilla, that was a rookie mistake on the part of the defense team.
to argue that the Vice President does not know Ramil, or professionally or personally. Mali yun, mali. So, napakaklaro na may isang tao yung nagsisinungaling. No? So, between Sara Zimmerman Duterte tsaka Ramil Madriaga, definitely hindi si Ramil Madriaga yung nagsisinungaling. Check. And attorney, nagulat ba kayo sa lawa, kumbaga kung gaano kalalim ng partner yung nalalaman ni Ramil Madriaga, kumbaga doon pa lang sa tatay no? Parang nagsisilbi na siya. Nagulat ba kayo, sir? Bago ba netong hearing na to, nakausap niyo itong si Ramil Madriaga? Alam ko yung sasabihin niya kasi parang may mga information na as to ano yung mga sasabihin. Ano yung sasabihin na ni Ramil Madriaga. So, alam ko yung mga detalye na sasabihin niya. Pero, nakakagulat pa rin na Jeff, as to yung pag-deliver na niya, parang iba pa rin yung maririnig mo first hand mula sa tao mismo. So, we are very much satisfied. Alam mo, Jeff, sa kanina sinasabi namin You know, as a lawyer, no, you could just, yung preparation ng isang witness could only go so far. Pero kung yung tao nagsisinungaling, yung isang testigo nagsisinungaling, the first 2 minutes na pagtitestigo, malalaman mo kagad yun Pero pag nasustain yung mga statements niya with details, walang pagkaalinlangan, for more than an hour, for me, indication yan, Jack sa kanina, na yung tao, yung testigo, hindi nagsisinungaling. I've been practicing, medyo matagal-tagal na rin yung practice ko, Jack sa kanina. Makikita ko malalaman ko I was only a few meters from Ramil Madriaga, pero yung body language ng tao, talagang walang indication na yung tao nag-iimbento ng mga kwento, no? So yun, I believe, I'm bias nga, kasi ako yung lead counsel ng mga complainants na nagpatawag kay Ramil. Pero, no, pag as a litigator, no, objectively speaking, talagang believable po, Jack sa kanina, lahat po ng sinabi ni Ramil Madriaga. At saka yung pag-waive po niya ng bank secrecy law at inaalaw niyang buksan ang kanyang mga bank accounts. I think ito ay isang malaking dagok para sa kalaban po ninyo. Dahil kung nakita, na-trace yung mga pera na yan. I mean, he was buying mga motorcycles at 25 million. Matitrace kung saan nanggaling yung mga pera na yon. Alam mo, that's a good point, India. Parang, surprising na yung isang witness mag-volunteer. Alam mo, hindi naman sa tinanong. Siya yung nag-volunteer na ito yung mga bank account na ginawa ng mga tao ng former President Duterte. And then sabi niya, okay, I am willing to execute a waiver na buksan nyo yung mga bank accounts yan, malalaman nyo, makikita nyo doon yung mga tinatawag natin na mga corroborating piece of evidence. Parang yan, unusual for a witness to volunteer na buksan yung mga bank accounts yan. For me, isang indication pa rin yan, Jack sa kanina, na talaga yung tao nagsasabi ng totoo, Jack. Yun nga, attorney kahapon, di ba, naalala mo partner, tinanong din namin doon sa isang guest attorney, sinabi mo nga yung, kumbaga yung actuations ni Ramil Madriaga, makikita mo kung gaano siya, well, at least sa perspective ng marami, is gaano siya kasincere, naiyak pa nga siya Kino-compare namin, hindi namin maalis sa attorney na may compare siya dati nung lumutang itong si Gutesa. Kasi kung natatandaan din natin si Gutesa, magbabasa siya ng kanyang affidavit, titigil siya, tapos biglang may magsasabi sa kanya kung paano niya itutuloy. Itong si Madriaga kahapon ay tuloy-tuloy consistent siya, tumitigil lang siya para uminom ng tubig. That's a key observation, no? Tsaka he is available, unlike yung mga sinasabing mga star witnesses daw, na naglalaho para pula. After masabi yung statement nila, etong si Madriaga, he is available He is available So, yun, malaki pagkakaiba, Jack, tsaka Nilia, between Ramil Madriaga na umiyak, full of emotion, tsaka nag-sign pa ng waiver para buksan yung mga bank accounts niya. From those sinasabi mga witnesses na sinasabi ng mga star witnesses or yung mga controversies involving the flood control project. Ako,
ang laki po ng pagkakaiba between this guy saka those purported star witnesses dyan. Ano pong inaasahan natin sa susunod na hearing? Ito bang mga bank accounts ay pwede nang buksan dito sa hearing na ito or sa Senado pa yan ang mangyayari? Yung pinasapina niya, yung sa AMLAC Pero, kahit hindi pasapina yung mga bank account, kahit yung AMLAC yung ipapasapina, malalaman at makikita pa rin ng publiko. Yung mga nilalaman ng mga tinatawag po natin ng mga questions, transactions, involving yung Vice President, saka yung husband niya, saka yung immediate family niya. So, ito po ay isang bagay na dapat subaybayan ng ating mga kababayan. Pero for me, kahapon, after how many hours, sabi ko, probable cause. Naku, achieve na po yung probable cause kahapon pa lang, Ramil Madriaga. Saka may isang testimony doon, media ha, yung NBI, sinasabi ng NBI, na out of 36 lang yan na sample ng mga DEPs, nakakitaan na ng sinasabing 7 groups, 7 grupo po ng mga dokumento ay gawa lang ng isang grupo ng tao. So, paano may explain yan? Fictitious names na nga, isang grupo pa. Yung sumulat sa mga detalye doon. So, isang bagay na siguro dapat i-highlight. At saka yung pangalawa, Jack sa kanina, sabi kasi ng mga supporters ng Vice President, na-clear na siya. Na-clear na siya ng COA. Mali po yun. Sabi ng COA, they already decided with finality. Sabi ng COA, nagkamali po yung Vice President, dapat nauli yung 78 million at yung 78 million pesos. So yung depensa po ng mga supporters ng Vice President na on the bill pa or na-clear na ng COA yung Vice President. Ako, wala na po yan. Walang masiyada po yan. Kasi yung commission, yung COA na mismo nagsabi na mali po yung pagkakasta ng Vice President as to the confidential funds. Kaya nga pinapasaulit yan sa kanina. Okay. Sa mga bagay po, kompleto na po, enough na po. Probable cause po, kailangan na po ipagpatuloy yung trial po dyan sa kanina. Okay. Maraming salamat po, Attorney Liguta. Dito sa kanina. Thank you po. Samantalang mayorya ng mga Pilipino, pabor sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa survey. Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Proteksyon ng mga bata kontra sigla, polio, tetanus, hepatitis at iba pa. Kaya magpapakuna ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpapakuna ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pneumonia. Kaya magpapakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsultan sa inyong healthcare worker. Kaya magpapakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra sigla, polio, tetanus, hepatitis at iba pa. Kaya magpapakuna ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpapakuna ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pneumonia. Kaya magpapakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsultan sa inyong healthcare worker. Kaya magpapakuna dahil bawat buhay mahalaga. Johnny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. So I can get it again. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor up for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte European Caps. Kumaluwag at pakinga, tunawang blema. Basta lagundi, Blemex. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment's Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness.
Naga Cagayan de Oro at General Santo Kasina rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye! Mayuri ng mga Pilipino ang pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang lumabas sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa Research. 69% ang nagsabing dapat humarap sa impeachment trial ang Vice Presidente para tugunan ang mga paratang sa kanya. 28% naman ang nagsabing hindi, habang 3% lang ang undecided. Pinakamataas ang suporta sa impeachment trial ng Vice sa Visayas na may 83%. 81% naman sa NCR at 69% sa natitirang bahagi ng Luzon. Pinakamababa naman sa Mindanao ang 61%. 87% naman ang nagsabing pamilyar sila sa impeachment complaints laban sa Vice. Isiginawa ang survey mula March 19 hanggang 25 sa 1,200 respondents sa buong bansa. Kaugnay niyan, makakausap natin si Professor Ranjit Rai, Assistant Professor, Department of Political Science, UP Diliman, at Presidente ng Octa Research. Magandang gabi po, Professor Rai, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat po nakikinig sa atin. Opo, malaki po itong 69% na suporta, no? Even before itong paglabas ni Ramil Madriaga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba lalo pa ngayong lalaki yung mga papabor sa impeachment trial after seeing mga testimony na itong ni Ramil Madriaga? Maaari po, no? Malinaw po ang mensahe ng survey ng Octa Research. Mayorya at ating mga kababayan na sumusuporta sa impeachment process po. Ibig sabihin, hindi ibig. Okay, medyo professor, medyo na nagahano na po, medyo hindi na maganda ang signal. Professor Rai? I'm here. Sorry, mahina yung signal dito sa amin. Sige na po. Hindi mo ibig sabihin, no, na dahil na ng aming sinasabi sa aming survey, mayorya po sumusuporta sa proseso. Ang ibig sabihin ito, palagyan natin sa kababayan na hindi sa impeachment process na isang plataforma para sa pananagutan o accountability at of course sa due process. So, tingin namin, lalo pa sigurong magpapabago pa yung mga numero ito dahil kasi may yung impeachment process ngayon, pinag-uusapan, hindi na aligasyon, pati ebidensya at very explosive po yung mga ebidensya. So, tingin namin, magbabago pa yan. And Professor Rai, nagulat nga kami na medyo malaki nga yung number na sumusuporta nga sa impeachment. Kasi kung matandaan mo, partner and Professor Rai, maraming lumalabas na narrative na bakit inuuna pa itong impeachment? Hindi una yung problema sa presyo ng langis. Pero considering yung ginawa niyo itong survey ay medyo mas dyan pumapalo na yung presyo ng langis ng time na yan. Tama Jeff, no? Ang tingin namin, hindi naman well, ito ay interpretasyon ko lang naman, opinion ko. Ang impeachment kasi mandato ng Constitution yan. So, may nag-complain, kailangan talagang pumunta ng House yan. At titisin ng Senado kung umabot man sa Senado. So, patungkulin natin yan, whether may crisis o hindi, kailangan talaga patuloy ito kasi sa mandato ng Constitution. Opo. So, saan po pinakamalaki itong marami ang may gusto na ituloy ang impeachment trial ni VP Sara at ano po ang kanilang edad? Okay, so pinakamalaki po sa Visayas po, 83%, sa Luzon at 81%, NCR pala 81%, at yung sa Luzon po, 69%.
ang pinakamababa sa Mindanao. Sa age group po, ang pinakamataas ay that 18 to 24, 77%. So, ang ating mga kabataan ang pinaka-supportive sa due process at saka sa sustento ng impeachment. Nakakagulat naman yun, 18 to 24, ha? Naakala natin minsan ay walang pakialam, Oo. diba? Dahil kalimutan ko pala, 87% ng ating kababayan aware sa issue na to. So, hindi mo siya nila na merong impeachment process, bagamat siguro hindi nila alam ang detalye, kaya siguro marami sa kanilang gustong matuloy itong proseso para malaman, no? So, kinaklaro ko lang, no? Dahil may mga kakipat na pag-aaral sa same survey na nagsasabi na yung mga iba natin mga kabayan gustong impeachment for accountability process. Yung iba natin kabayan gusto siya maging plataforma para masagot, no? Mag-hearing yung kara at mabigyan siya ng due process para masagot yung aligasyon against her. So, iba-iba yung interpretasyon ang pananaw nila sa tanong namin. And yun ang nakita namin sa iba namin mga sub-survey na related dito sa probe na to. So, mga kababayan natin, dalawang bagay. Gusto ituloy yung impeachment trial for two reasons. One is accountability, the other is reason. And maganda yung tinatanong nga po kanina, Professor, ni Arthur Niña. Medyo mataas yung 77%, no? Tama? Doon sa mga kabataan. Pinanong mo kanina. Nagulat ba kayo sa numero nito? Medyo mababa. Bumaba pa. Ay, doon sa mga kabataan, oo. No? Bulat sila ang pinaka-supportive na proseso. Kailangan nila sila pagdulong kasi sila rin nakapalaki natin voter base, no? Kaya as we go forward, 2028, kailangan magkaroon ng closure for this segment of the population. Kasi nagtatanong sila. Ang malinaw dito, gusto lang nila yung trial, ha? Wala akong nagsasabing VP Duterte. Wala akong nagsasabing ano ba to? Katalsingin siya, no? Ang parang mensahe ng survey is dapat magkaroon ng hearing. Okay, pero kung nasabihin, ang ibig ko sabihin, patalsing tinuto, hindi ho yan ang lumalabas sa survey. Kasi ang nakikita natin dito ay, alam mo yun, may demand for accountability, may demand for ang survey finding, kahit sa Mindanao ho, meron akong support for the trial. Kasi nga nakikita ng mga kababayan natin doon, maaaring din yung Duterte as a platform for clearing the case, for facing the allegation. So it's not because you are pro or anti-Sara or gusto mo siyang mapatalsik or not. It's just that you want this hearing to happen para malaman natin once and for all, is she guilty or not? And she can be, di ba, innocent, di ba? Yes, I mean, the whole process might actually exonerate her. And then that will really help her solidify her position for 2028. Pero sir, tingin nyo, di ba, hindi popular yung nagkaroon nga din ng survey, mataas pa rin with regards to yung trust rating po ni VP Sara. Pero ngayon, lumalabas na yung testimonya ni Madriaga at magpapatuloy na itong hearing. Tingnan nyo, medyo bababa yung numero po na pabot ni Sara. Mas malaki yan yung posibilidad doon kasi nga negative itong impeachment process sa kanya. Ipilan yung ebidensya. Siyempre, kahit whether it goes to Senate or trial, itong hearing sa House, malaking negative na po no? Lalo pag hindi siya sumali o kaya hindi niya sagutin yung mga allegation against her kahit sa social media. Kasi kailangan po talaga makialam siya, makilahod siya para hindi mo maging negative masyado yung effect sa kanya. At yun naman ang ginagawa niya, no? Sinasana sa Senator Ivy, sinasana sa mga lawyers sa case. So, active naman sila sa social media na palagi, no? Yung negative interpretation so hindi yung messaging. At ito naman po yung mga nagsasabi ng Plan C, ang kanyang kapatid na si Baste Duterte, at inamin po ito mismo ni former Congressman Mike Defensor. Ano po ang reaksyon niyo dito? He's very popular, you know, when we did our 2025 midterm elections, Baste Duterte was among the top 12 most with highest preference for senator. So he's a very popular candidate. Maybe, you know,
if VP Duterte cannot move forward, he's a very strong candidate. Pero tingin nyo, Professor, kung sakali, yan nga, ay, kunyari lang, for the sake of magkaroon ng argument, do you see VP Sara, kunyari ma-impeach at mag-proclaim na to si Baste na tatakbo, ay pwede bang lumipat yung suporta or bakit sa mga surveys na ginawa nyo nun, or hindi mangyayari ito? Well, lilipat din. The Duterte vote is very clear. It's a Malwante vote. And it's very solid. It's resilient. It's a strong base of support. May Malwante sa halos 30% yung bumababa doon for the movement for the last year. So, malakas po yan. And geographically located siya. So, Mindanao and Central Visayas. And siya, karamihan sa kanya, Cebuano, Bisaya, no? So, it's a strong Baluarte. So, it's most likely going to transfer to Baste. And if she ran today for president, she will win. Di ba yun yung mga sabi sa surveys dati? Ganun pa rin ba? Even today, of such leading. Pero yung gap ng numbers niya, for the first time in 4 quarters, at karoon na to almost single digit. So yun yung nangyari over the first quarter. Na malaking impact sigurado dito yung impeachment complaint sa kanya. And that's the story of the first quarter. Of course, the second quarter, we don't know kung yung preference will still go. Pero ibig sabihin nito, nagbabago rin yung mga pananaw ng ating voting Pilipino. And right now, she's the first, si Duterte. And second, Mayor Lenny Robredo, down by between 9 to 12 points. Malapit lang yun ha. So, dati yun, double digits malalayo sa kanya eh. Kaya medyo nag-narrow na yung gap. So, this is just the first quarter. Preliminary pa to, hindi to predictive. Sometimes dapat sinusuplibayan namin to sa UNTA. So, for the last 3 to 4 months, laging leading ng malalaking margin. Ngayon, medyo nag-narrow na to. Ayan. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai. Salamat po. Samantala, naniniwala si Professor Clive Arguelles na maapektuhan ang tiwala ng publiko kay VP Sara Duterte kasabay ng isinasagawa impeachment hearing sa Kamara. Ito ay dahil nalabasan na ang mga ebidensya at testimonya laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Arguelles, ito hinihintay ng publiko ang malinaw ng mga impormasyon at ebidensya tulad ng mga binitawan ng self-confessed gunman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Tingin ko, maaari talaga maka-apekto kasi lumabas sa survey natin na inaantay ng ating mga kababayan ang ebidensya yun. At ngayong nakakakuha na sila ng ebidensya, nakakuha sila ng informasyon, hindi lang naman si Ramil Madriaga yung pinag-uusapan dito. OWA, na nagpakita na, kumpirmado na may office disalawan. May pinapabalik. Dalawang beses may pinapabalik na may 300 million, may ano. So, malaking pera yung pinag-uusapan dito. Damuhan ang bumulaga sa mga taga-Pangasinan Bayan nang puntahan nila ang flood control project na iniuugnay kay dating Senator Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan. Yan ang umaarangkada balita ni Mario Ocampo. At sa gawa ng ocular inspection ng Sandigan Bayan Third Division sa pamumuno ni Atty. Justice Morris Miranda kasama ang mga counsel ng prosekusyon at depensa para i-verify ang status ng iniuugnay na Ghost Flood Control Project sa kaso ni na dating Senador Bong Revilla at iba pang kapwa akusado sa Palupi, Bulacan. Pero pagdating ito sa dulo ng Project 25TC0299, wala silang nakita na estruktura para masabi na merong flood control project sa lugar na ito. Maski ang officer in charge mula DPWH Bulacan, kinumpirma sa harap ni na Associate Justice Miranda na wala ng flood control project na makikita dito.
tell us the status or the stage of this project, if any? Based on visual, there's no seen accomplishment, Your Honor. Because there's no structures seen, Your Honor. Ngunit isang defense counsel ang umalma at sinabing base sa detailed engineering design, dapat ay may sheet pile na makikita sa parte ng proyekto. Nakumpirma nga ang presensya nito, ngunit hindi na raw ito sakop sa range ng proyekto. Ayon sa mga residente malapit dito, nakaraang taon pa nang huli silang makakita ng construction team. Po yung inumpisahan niyan, tapos bigla na lang po nangyuto. 2025, itong ano lang, bago lang din ng taon. Biglaan lang din yung pagtatapos nila. Kaya wala kami alam na gano'n na start na pala. Di pala may nangyayari na palang ano, ay maganda. Kaya hanggang ngayon, problema pa rin nila ang baha sa lugar. Oo, hindi na baha. Walang bubong po. So, lumilipat na natin doon sa Monitoran Second. Ayon sa prosekusyon, 95% ng bayad at kumpleto umano ang proyekto sa Sims Construction na pagmamayari ng ngayon state witness na si Sally Santos. Nakumpirma na rin sa inspection kanina na walang overlapping na nangyari sa umano'y Ghost Project at ang completed na katabing proyekto nito. Sa Biyernes ang pagpapatuloy ng pagdinig ng mga kaso nila Revilla kung saan inaasahang tetestigo si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer turned state witness na si Henry Alcantara. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naitala sa halos 200 milyong piso ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR noong March 2026. Tumaas na mahigit 21 bilyong piso ang koleksyon ng BIR noong nakaraang buwan. Dahil dito, naitala sa 198 billion pesos ang nakolektang buwis ng ahensya. Tumaas din sa 11 billion pesos ang na-release na tax refund ng BIR. Ibig sabihin, mas maraming pondo ang naibalik sa mga nagbabayad ng buwis at mga negosyo sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa enerhiya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, alinsunod sa piling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok ang BIR sa tuloy-tuloy na pagdating ng kita ng gobyerno para pondohan ang programang kinakailangan ng mga Pilipino. Nababahala ngayon ang mga negosyante at residente sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa palyadong supply ng tubig sa lungsod sa gitna ng tag-init. May umaarangkadang balita si J.M. Pineda. Pero bulpo pa ng pinapalabas sa laundry shop ni Annalisa sa Barangay Luzon, San Jose del Monte, Bulacan. Sa isang buwan, malakas silang kumonsumo ng tubig dahil ito ang buhay ng kanilang negosyo. Pero paminsan-minsan, kinakapos dahil sa mga water interruption sa kanilang lugar. Pag summer, nagkakaroon ng shortage ng tubig. Pero, ang strategy, kanya-kanyang diskarte, mag-iipon ng tubig sa tap-in. Dahil din sa palyadong supply ng tubig, apektado ang kita nila. Lalo pa ngayong tag-init na at maramihan ang mga nagpapalabas sa kanila. Dagdag alalahanin rin sa car wash business na ito ang mga pabigla-biglang pagkawala ng tubig. Inaalisan daw kasi sila ng customer kapag umaabot ng oras ang water interruption. Para matiyak na may supply, bumibili na sila ng tubig at inilalagay sa kanilang imbakan. Lahat ng mga drum na mga lalaki, natuloy yan, mga ano, matuke. So iniimbak nila na? Oo. Magkakaya doon na kayo kumukuha? Oo, doon ako nagmutuwa. Naubos? Nauubos. Kapag kayo may inanay? Oo. Minsan kadiliver ko sila sa sakyan, 3. Nuuna ng mga negosyong ito ang supply ng tubig at lugi sila kung sakaling bumitaw lang ng ilang oras ang supply nito sa kanilang lugar. Kung sa mga negosyo, permisyo ang inaabot sa water interruption, pagod at puyat naman sa mga residente, lalo na sa mga senior citizen. Sa lugar nila Bet, pili lang ang oras na may tubig. Mahirap din daw dahil sila na rin ang nag-iigib para may magamit sa pang-araw-araw. Ang problema pa, 300 piso pa rin ang binabayar nila sa bill ng tubig kahit mas madalas silang mawala ng supply. Isa kami ba yan? Tapos po, Pero, di araw-araw. Opo, kasi po ang minimum po dito
parang buwan. Kasi meron tiwala kapag i-rating sila. Kahit na wala. Opo. Opo. Maski pa wala kaming tubig dito na ilang buwan yung nakaraan. Ganun po, nire-rating po ito. Ang ilan niya sa mga kapitbahay niya, may mga imbaka na rin ng tubig sa itaas ng bubong para may makuha na ng supply. Isang buwan na ang nakalipas nang magdeklara ng state of calamity ang lungsod dahil sa dumaraming barangay na apektado ng water interruption. Sinubukan namin kuhanin ang pahayag ng San Jose del Monte LGU para alamin ang sumunod nilang hakbangin pero wala pa silang sagot. Kahit ang prime water ay wala rin nilabas na pahayag. Ako si Julian Pineda ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Ang isang lalaking nandoon at ilan nag-shopping sa isang supermarket sa Quezon City noong Lunes. Yan ang umaraghan ng balita ni Resto Aler. Ng hardware store sa compound ng supermarket sa Habaan ng Q3 Avenue. Barangay Don Imelda, Quezon City. Alauna ng madaling araw nitong Lunes, April 13. Makita ang isang lalaking tila may inuusok sa isang estante bago dahan-dahang makapasok. Nang mapansin ng CCTV, agad niya itong tinakpana. Ang lalaki, kapatan pala. Maya-maya, nahagip ang lalaki na nasa loob na ng supermarket na naglalakad papalapit sa mga stalls. Nasa pulli ng suspect na may kinuhang pera mula sa cabinet. Sa ulat ng pulisya, pasado alas 10 na ng umaga nang malaman ng mga may-ari ng mga store na nanakawan sila. Yung nag-open yung supermarket na ito at dumating na yung mga store owners and sales representative, doon nila na-notice na nanakawan na sila. Hindi ito napansin ng mga security personnel who are conducting moving outside the supermarket. Immediately, nireport nila sa ating police station. Ayon sa mga otoridad, matagal na 2 oras ang panaloob ng suspect sa establishmento kung saan natangay ang hindi bababa sa 200,000 pesos na kamuang halaga ng gamit gaya ng mga cellphone, relo at cash mula sa limang stalls. Umawit siya doon sa roll-out door ng isang restaurant. May crime, parang siya si Spider-Man eh. Nakakit siya doon sa canopy. Yung canopy na yun is may access doon sa mga sliding window sa hardware store. Ang ginawa niya, dinismantle niya yung glass wall. Tinanggal niya, kumuha siya ng mga tools doon. Tinanggal niya yung salamin. Bumaba siya sa ground floor ng supermarket. Sa isa pang kuha ng CCTV, namataan ang suspect na naglalakad papalayo sa naturang establishmento bitbit ang mga ninakaw na gamit. Nakita rin ang suspect sa isang gasolinahan kung saan dito na ito sumakay ng tricycle pauwi sa inuupahang bahay nito sa Sampaloc, Maynila. Sa isinagawang follow-up operations, naaresto ang 39 anyos na suspect habang nakusin ang 45 anyos na lalaking kasabwat umano nito matapos makuha sa kanya ang nakaw na gamit. Na-recover ng pulisya ang mga ninakaw na cellphone at relo sa mga suspect. Umamin naman ang suspect sa nagawa nitong krimen. Sa ngayon ay nasa na ng Galas Police Station 11 ang mga suspect na maharap sa kasong robbery. Samantala, lumabas sa records ng pulisya na dati nang nakulong ang kawatan at itinutuloy na at large sa isa pang insidente ng pagnanakaw ng audio-visual equipment sa Galas, Quezon City. Ako, si Lester Alera ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Marami pang may isang balita sa pagbabalik na Balita. Para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. ang mga karaniwang po namin mga guests talaga magpapakaroon lang ng kanilang time and bibigyan na ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities. Ito ang langit ang doon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po kayo parang nagsiservisyo. Para sa family service, ano ko lang po survey, gusto po ako sa pag-ibig, so nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na naantay mo lang na bigyan ka ng aliga tapos kung tayo tapos na. Hindi lang po gano'n. So itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandiyan. Sa mga channel sa iyo, sa Baguio, Iloilo, Cagayan,
Nasa isang daan ang isang Pilipinong rugby nagsasabak sa Continental East. Bukod sa mismong kompetisyon, sinabi ni Tolentino na pinaghahandaan na rin ng Pilipinas ang formal preparation para sa 2028 edition ng Asian Beach Games sa Cebu. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nilia Corpo. At ako naman si Jeff Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang Bantayan at mahalagang pagkaya impeachment trial sa Vice President Sara Duterte. Recently, PRTV News Flash ang mga araw ng PRTV Prime Media. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Sa unang balita, Vice President Sara Duterte binweltahan ang mga paratang ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing. Mga revelasyon ni Madriaga, iginagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aligasyon ng assassination plot dapat tulong imbestigahan ng NBI. Programang service contracting na layong tulungan ang mga tsuber at pasahero sa gitna ng krisis sa presyo ng petrolyo, umarangkada na. Mga commuter, direktang tinamaan ng panibagong tigil pasada. Department of Energy, tiniyak na walang brownout sa buong panahon ng tag-init kahit may banta sa supply ng langis. Mag-amang pinagtulungang saksakin at maliit ang isang lalaki sa Tondo, Maynila, sumuko na. Bini, umida sa malalaking media outlet, nag-ala DJ pa sa Apple Music Radio.
daan sa reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara tungkol sa kinakaharap niyang reklamong impeachment. Bumuelta si Vice President Duterte laban sa House Committee on Justice kung saan inilahad ng nagpakilalang congressman na si Ramil Madriaga ang ilang akusasyon laban sa pangalawang Pangulo. Pinabulaan din ng Vice Presidente ang paratang na nakapagtapos siya ng abogasya ng may pulong. Isang akusasyong aniyay personal para sa kanya. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Hindi ka paniwala ang mga umano'y kasinungalingan ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa ikalawang araw ng pagdinig sa impeachment nitong Martes. Ayon sa vice, sa lahat ng mga akusasyong lumutang sa pagdinig, pinaka-personal sa kanya ang paratang na kinailangan niya umanong humingi ng tulong para makapagtapos ng abogasya. Higit ni Duterte, hindi siya humingi ng tulong mula sa sinumang profesor. Aniya, taong 2005 siya nakagraduate sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. At sa kanyang unang subok ay pumasa siya sa bar exam sa parehong taon. Tinawag ni Duterte na tinigkayan ang ginagawa sa House Justice Committee at pinapakita umano ng pagdinig na abuso at korupsyon ang tanging kayang gawin ng mga miyembro ng komite. Why do you think it's not the proper farm? Oh, because look at what happened yesterday and in the hearings before that. It's a committee composed of political opponents of the Vice President who has already prejudged these proceedings. Una lang sinabi ni Panelo na mahirap paniwalaan ng mga akusasyon ni Madriaga na tinawag niyang irrelevant o walang kinalaman at immaterial o hindi importante. He didn't have any evidence to support the critical allegations that he had against the Vice President. All of these allegations are, as I said in our official statement, conveniently and fatally unverifiable because he didn't take pictures of cash deliveries. We have no way of testing whether Sabi pa ni Duterte, ang kakulangan ng pamahalaan ng universities ay dahil umano sa ginagamit ang pondo ng bayan sa politikang manuverin. At pagkasakit sa pananagutan sa anyay corrupt na budget, kumalag dito ang palasyo. Huwag po ipangit ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat nakahan. Ayon sa Malacanang, kinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga revelasyon ni Madriaga sa pagdinig. Wala anilang alam ang Pangulo sa umano'y kasintuan niya kay dating Pangulo ni Rodrigo Duterte na voluntaryo magbibigay daan si Marcos sa taong 2025 para maging Pangulo ang vice. Pinasinungalingan din ni Senadora Amy Marcos ang umano'y sikretong third sharing. Nagpakita ng mga screenshot ng mga mensahe ang Senadora para patunayang iba ang mga plano sa politika doon at hindi kasama ang term sharing dito. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongo, tinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid pumunta kay PRRD para mag-third sharing bill. Sinimok ng Senadora ang Pangulo na ilabas ang katotohanan dahil ginagamit na umano ng mga politiko si Madriaga. Sinabi din ng palasyo na obligasyon ng NBI na imbestigahan ng mga assassination plot o tangkang pagpatay sa Pangulo na kasama sa mga isinwala ni Ramil Madriaga. Hindi naman na nila bago ang mga ganitong pagtatangka sa buhay ng Pangulo, pero kailangan pa rin itong siyasat. Samantala, umalag naman ang isang Davao-based artist sa pahayag ni Madriaga na siya ang nagregalo at nagpakomisyon sa isang scholar sa Laguna. So, obrang nakita sa video conference ng kanyang grupo kasama umano ang bise. Itinanggi ito ng visual artist na si Tanya Gaisano na nagsabing hindi siya scholar na taga Laguna at iniregalo niya kay Duterte ang kanyang painting noong 2021. Sa isang Facebook post naman noong 2021, ibinida ni Duterte ang naturang painting na anya'y gawa ng isang Davao na artist. Jervis Manahan, CBN News. May nakikitang posibleng probable cause
o dahilan ng ilang kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte base sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ito'y matapos pagtibayin ng Commission on Audit ang utos nito na ikauli ng Office of the Vice President ang 73 million pesos na confidential funds. Nagpapatrol, Vivian Julia. Ang three quarters, final na ang desisyon ng Commission on Audit kaugnay ng notice of disallowance sa 73 million pesos sa halaga ng confidential expenses ng Office of the Vice President noong Disyembre 2022. Ibig sabihin, obligado ang opisina ni Vice President Sara Duterte na isauli ang halagang ito. A petition for review treated as appeal of Ms. Sara D. Duterte, Vice President, Ms. Gina Acosta, Special Disbursing Officer, and Ms. Julieta L. Villadelri, Chief Accountant, Office of the Vice President, is hereby denied. Pero sabi ni Camora, pwede pa naman itong iakyat ng business sa Korte Suprema. Nag-issue rin ang COA ng notice of disallowance sa 375 million pesos sa confidential expenses ng OVP sa unang tatlong quarter ng 2023. Dito pa lang naniniwala ang ilang kongresista na mabigat ang basihan sa alegasyon laban sa business na mali umano ang naging paggamit ng confidential funds. Mabigat po talaga yung finality po ng COA findings. Kung saan na pinapasori na po dito ang ating pong pangalawang Pangulo ng 73 million pesos doon po sa 2022 confidential funds dahil po sa maling paggamit. Pinalikan natin si Madriaga eh. Sinabi natin po makahapon na finding na yung appeal ni VP Sara, di may problema na. Dagdag ni Rizon, may pahayag sa National Bureau of Investigation sa pagdinig na may mga pagkakamukha ang handwriting sa ilang accounts sa QC para sa confidential funds. At ang Philippine Statistics Authority na wala itong birth record ng isang Mary Grace Diaco at ilang pagpangalan na umuloy nakatanggap ng naturang pondo. Samantala, mabigat din para pinarito ng House Committee on Justice Chairperson Jerry Luistro ang mga pahayag ng nagpakilalang gunman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Yung po ang testimonya ni Ramil Madriaga kung saan sinasabi po niya na meron po siyang ginawang pagtanggap at pag-deliver po ng mga duffel bags sa kanyang administration supposedly containing cash from confidential funds. Kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirements of probable cause. Nitong Martes, sinabi ni Madriaga na siya ang nagregalo ng sing-sing na nakita niya sa likod ni Duterte sa isang video conference. Ang sabi ni Luistro, ang mga pahayag kontra rito ay dapat iharap bilang ebidensya sa komite para mabusisi. So babalik tayo dun sa expect that they participate so that the justice members can consider the evidence that they intend to present. Nang tanungin kung muling ipatatawag ng komite si Madriaga, tugon ni Luistro, depende kung may magposyon ng miyembro. Ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Duterte sa April 22. Vivian Julia, CBN News. Sa ibang balita naman, umarangkada na ngayong Miyerkules ang service contracting program ng gobyerno bilang tulong hindi lang sa PUD drivers, kundi pati na rin sa mga commuter. Ninilaw ng Department of Transportation na hindi kinakailangan ng mga PUD ng GPS device para lang makasali sa programa. At live mula Quezon City, nagpapatrol, hindi paano kung walang GPS ang mga PUD na sumali sa service contracting. Ano ang sistema? Dahil may mga personnel yung LTFRB sa mga PUD staff na gumagamit ng QR code system. Kailangan lang ay scan ng personnel yung QR code ng driver sa umpisa at dulo ng ruta para ma-verify yung sinakong distansya na sila mang gagamitin. Basihan ng gobyerno para mabayaran sila dito. Tatlong piso ang nabawas sa pamasahe ni Raquel sa EDSA Carousel Bus sa unang araw ng implementasyon ng service contracting program ng gobyerno kung saan may 20% diskwento ang mga pasahero. Malaking bagay na rin po yun, pagdating pamasahe pa din. Nagdag sa pagkain, yung mga bilihin, mahal, bayaran, mga bills. Pero ayon sa mga
bus driver at konduktor, kumonti ang kanilang pasahero dahil dumami rin ang bilang ng mga bumiyahing bus. Walang mga pasahero pagdating ko ng bus stop. Bakit po? Eh, marami po kasing bus eh. Kaya dikit-dikit po kami. Wala pong mag-isa sakay kahit po. Katulad po nito ngayon, wala pong mga pasahero na nakatambay kasi dikit-dikit po, mahaba po yung pila. Nung wala pang service contracting program, nung mga ganitong oras po, marami pa rin. Marami pong pasahero. Dito po. kami. Ganyan lang banda para di tayo Nangangapatuloy sila sa magiging epekto nito sa kanilang kita. Pwede po kayo pumasok sa simbahan para ang kanilang mga kahit sa loob na lang po tayong simbahan. Ito. Bayad ng gobyerno sa mga bus na nasa ilalim ng programa. Ang pagpinatubad sa company namin, May maniobrahan po dyan. kukota pa rin kami ng 16,000. Well, pag hindi po namin ma-meet yung 16,000, ma'am, mapupunta po kami sa araw, ma'am, na 1/4. Paglilinaw ng Department of Transportation, hindi sila nagdagdag ng mga bus. Posible umanong kumunti ang mga Ito po. pasahero. Ito. Gatas po. Dati ngayon. Hindi tayo nagdagdag mga pagbulos ng Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Contracting program. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong pagpaalam po.